Happy Halloween sa inyo mga parikoy. November 1 nga pala ngayon at kami pupunta sa sementeryo. Maaga nga kami gumayak para hindi masyadong maraming tao sa sementeryo. Ano daw? Sementeryo, arte. Public cemetery nga lang pala kami pupunta, hindi private. For the lakad lang mga parikoy nyo. Kaysa ipang sakay namin, ipang kakain na lang namin. Mindset ba? Tsaka maaga pa naman para exercise na rin. Ilang araw na rin naman silang walang makapasok, itong mga estudyante na to. Pagpasensyaan nyo na yung pagmumukha ko dyan, no? Dahil wala pang tulog ang parikoy nyo, panggabi kasi ako. Buti na lang talaga nakisama ang panahon at makulimlim. Noong una ayaw pa nga nilang maglakad pero na-enjoy din nila along the way. Ilang minuto nga lang kami naglakad at naririto na nga kami sa sementeryo. Nakita nga rin namin ang tito at tita ng pamangkin ko sa side ng tatay niya dito. Itong isa pamangkin ko nauna pa nga sa amin at napakabilis pumunta dito. Yung makangiti siya. Buti na lang din maaga pa at wala masyado pang napupuntahan. Mas konti yung mga taong pumunta dito kaysa dati. Last year kahit ganitong oras medyo marami na nga tao. Siguro akala din nila maraming tao na magpupunta ngayon kaya hindi rin sila nakipagsabayan. Kami kasi mas gusto namin maraming tao sa sementeryo pag napupunta kami. Wala lang, parang masaya kasi kapag maraming tao, marami kang makikita talaga. Bukod kasi sa natutuwa kami na madadalaw namin ang mga mahal namin sa buhay, nakakatuwa din pagmasdan yung mga paninda dito. Lalo pagkasama mo pamilya mo. Itong isang to, ang dami na nakikita. Ang dami mo rin palang makikita ditong mga nagtitinda ng damit, pagkain at kung ano-ano pa. Maganda ang setup ng mga kapulisan dito sa pagbabantay ngayon sa sementeryo. Pagpasok nga namin doon sa sementeryo, makatingin nga tong batang to. Wagas. Buti na lang din may payong kami at umiinit na. Ay. Sino ba to? Sino itong batang to? Nalaloko namin yung pamangkin ko. Gawa nga kasi nauna pa siya sa amin. Ngayon may bitbit kami pagkain. May binitbit na nga din yung juice. Bigla kami nakilala. May mga buy one take one nga rin ditong mga paninda. Basta may pera ka lang, tsak na hindi ka magugutuman dito sa sementeryo. Nagtuturo na tong isa. Oo. Tinatakpan nga yung mata ng bata niya at marami na nga nakikita. Lalo na yung favorite ng logo na may hangin. Sige nga, maghanap ka ng logo na walang hangin. Ligo tayo dito, ligo! Takpan ng mata, Ayun, wala pa rin kawalat. Pagliko nga namin, may nagtitinda pa rin talagang logo. Kaya bumili na nga ang nanay neto ng logo para tumigil na nga siya sa kakaturo. Tignan mo si Onis, parang mas tuwang-tuwa pa sa baby. Nakakatuwa naman talaga ang gantong logo. Ako hindi ko na-experience bilhan ng ganito nung bata pa. Sa bagay, hindi pa naman na-invento yung ganitong logo. Tuwang-tuwa na naman ang mga bata. Kayo ba, na-experience nyo ba mabilhan ng ganitong logo? At may nagwagi nga na bumili ng kanyang gusto, ang batang bulili. Tignan mo nga naman, parang may mga gusto pa magpabili ng mga bata. Sa totoo lang talaga, nakakatuwa lang talaga pagmasdan yung ganito, no? Natuwa lang din ang mga pinsan nila nung nabilan si Tinay ng logo. Haggard na itsura ng inyong pare ko. Tinalian na nga ng tatay niya ang logo para hindi lumipad. Parang may naiinggit sa likod, panay hawak sa logo. Ari ka kay Tinay, wag daw. Give me my logo. Give me my logo. Uunahin nga muna namin ang puntod ng tatay ng pamangkin kong si Labinet at Ella. Yearly kaming ganito ang sitwasyon kapag napunta kami sa sementeryo. Palagi kami magkakasama at talaga naman may mga baon din kaming tubig at mga tinapay, mga pagkain. Para iwas gastos na din, nagbabaon na lang talaga kami. Marami pa naman kami. At hindi na nga tinatantanan ni Onis ang lobo. Tuwan-tuwa na nga sa lobo, no? For the payong nga dito sa akin si R. Para sa skincare. Uy, walang ganun. Sa part na to, wala pa rin masyadong tao. Kaya nakakapaglakad kami ng maluwag dito kahit sabay-sabay kami naglalakad sa gitna. Sa part na to, medyo dumami na nga ang tao. At hanggang ngayon, hindi pa rin tinitigilan ni Onis ang lobo. Buti na lang nakisama talaga yung panahon at hindi umuulan. Mahal naman ang benta nila. Magkano? 60? Ang tinutukoy dito ni RA yung presyo ng lobo na binili namin. Ganun naman talaga ang presyo. Tumataas talaga kapag may mga holiday na ganito. Nandito na nga kami sa destination namin. Salamat na lang talaga at hindi umulan at hindi kami naputikan masyado. At makakapagpahinga na nga kahit paano. May walis po ba kayo? Pwede makihiram ng walis. Wala kaming dalang mga walis o kahit ano man, kaya nanghiram na lang kami sa meron. Buti na lang meron sila at pinahiram ko. Wala rin nga pala kaming dalang pintura. Naghahanap kami na magpipintura dito kaso wala kami makita. Sinimulan na nga namin ang paglilinis dito sa puntod ng papa ng pamangkin ko. At buti na lang kompleto rin ako sa mga pangangailangan ng mga to, tulad ng tissue, alcohol at kung ano pa. Pag gantong mga lakad talaga, may mga dala akong tissue, alcohol,
para in case na kailangan. Ganito talaga sitwasyon namin pag nakakarating na kami sa pupuntahan namin dito sa sementeryo. Papahinga at kakain na muna dahil sobrang layo din ng mga nilakad namin. Bali yung naka-orange nga, ayan yung kapatid ng kanilang papa. At ito naman yung dalawa kong pamangking na naulila ng kanilang papa. Bali wala kaming pintura dito. Babalik na lang ulit ako bukas para papinturahan tong puntod niya. Kaya for today's, maglilinis na lang muna kami. At enjoy din naman ang lahat. Nakakalungkot lang talaga kapag may mga mahal tayo sa buhay na nawawala na dito sa mundo. Pero sabi nga, una-unahan nga lang yan. Pasarapan at pasayahan sa buhay natin. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na lahat tayo ay pupunta sa dapat natin karoroonan. Kaya sa mga oras na to, sabi ko sa kanila, kausapin na nila ang papa nila. Pag malaki nila ang mga achievement nila, kahit na wala ang mama at papa nila sa kanilang tabi. And syempre ako, nagtirik na rin ako ng kandi. Kasi alam ko naman kung ano ang buhay ng taong ito nung siya ay nabubuhay pa. Kapag mahal sa kanyang mga anak at talaga namang ginagawa ang kanyang makakaya para suportahan ang mag-iina niya. Kaya nga lang, maaga nga lang talaga kinuha siya ni Lord. Kaya sabi nga, habang tayo ay nabubuhay, mahalin natin ang mga taong nasa paligid natin at alagaan. Nung kumalahati na ang kandila na tinirik namin, dumiretso na kami sa puntod ng lolo ko. Ice cream yummy daw muna kami. Ice cream yummy. Guys, serve natin yung ice cream yummy. Salamat sa libreng ice cream, Rolly. Medyo lutang na talaga ang pare kayo nyo dyan, kaya nung nakakain ako ng ice cream, medyo nahimasmasan ang aking pag-iisip. At nakarating na nga kami dito sa destinasyon ng puntod ng lolo ko. Bali, apartment lang ang sa lolo ko, kaya medyo mataas. Pero carry naman. At nakita nga namin dito sa Atenora at may binisita nga rin puntod. At sakto may lighter sila at nang hiram na nga rin kami. This time, pinatiri ko na mga apo sa tuhod niya. Sa hindi nga po nakakaalam sa last video ko about dito sa lolo. Nung tumanda siya, naging cigarette vendor siya, pero in fairness, bali Victorian daw siya nung high school daw siya. Dahil medyo may kaya sila, hindi siya nag-aral ng college. Kaya happy go lucky siya at di niya namalayan, tumatanda na siya ng pero siyang nakalakihan namin talagang lolo. At nakasama namin mata. Ay nung nakapagtirik na nga kami, nakapagdasal. At marami pa nga talagang nagtitinda dito sa may cementerio. So, bye-bye for now. Thank you sa panonood. Si Boy Cambio din tayo. Boy Cambio. Ayun, tugtog na.